Bro, malapit na palang church anniversary natin, ano? Ah, ganun ba? Nakalimutan ko. Kailan nga yun? Alam ko sa April 25 na yun eh. 25, ibig sabihin ngayong Friday. Oo. Oh, paano kahit saan nagsimula ang GLGMO4? Hindi ko din alam eh. Pero tara, hanap tayo ng mapagtatanungan na elder. Yun, sa mga elder pala. Tanungin Tara, natin. tara. On your profession of faith, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Maraming salamat po at napagbigyan po tayo ng isang lingkod ng Diyos. Hinabol ko pa ito. Kakatapos lang nilang mag-record para po sa 5 AM prayer and devotion. Nagpapasalamat tayo sa Diyos at nabigyan tayo ng oras para malaman ang history ng Outreach 4. Maraming salamat, Kuya Joyce. Ako po unang-una, ako po bumabati ng ikalabing 7 taong anibersaryo dito sa ating bahay panambahan sa Outreach 4. Ako nga po pala, ang iyong lingkod, Elder Edgar Pardillo, tubong Bisaya. At may asawa at 3 mga anak. Ako po ay isa sa mga elder dito po sa ating iglesia. At ako'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito na napagbigyan ng isang pribilehiyo para ibahagi ang kwento ng Outreach 4 kung paano ito nag-umpisa. So kuya, paano po kayo napunta dito po sa GLGMO4 po? Okay, ganito po yun. Dumating po ako dito sa Saudi Arabia 2010. Kung hindi po ako nagkakamali, August. So nag-umpisa po ito sa isang simpleng imbitasyon dun sa aming company sa Saudi Bin Laden. Isang kasama sa trabaho na nag-invite sa akin na umattend daw kami ng Bible study. So nung time na yun, medyo nagkaroon ako ng kaba, takot kasi alam ko bawal dito sa Saudi Arabia yung gano'n. Kasi di ba nung pagdating natin sa Pidos pa lang, sinasabi na nila na bawal yung mga ganitong gawain. So noong una nagdadalawang isip ako, pero talagang sadya talaga ng Panginoon yung pagkakataon na yun. So hindi ako humindi doon sa nag-invite sa akin. At yun yung pinaka first time ko na naka-attend ng Bible study. At ito po ay sa mga lingkod na mga manggagawa dito sa Outreach 4 na sila ni Pastor Big, Pastor Floro, na silang umahawak ng Bible study doon sa Saudi Bin Laden. Kaya Edgar, maaari niyo po bang maibahagi ang humble beginning ng GLGMO4? Sa aking pagkaalala, year 2000, ang Jesus is Lord Global Ministry dito sa Riyadh is
nag-iisa pa lamang, no? Dito ay nakabase sa Malas area na pinangungunahan ng ating Pastor Arnel Valentin. Dahil po sa patuloy na pagdami sa biyaya ng Panginoon, patuloy na dumadami yung mga attendees, mga mananampalataya at sa sipag at tiyaga ng mga kapatid na humayo, mag-invite ng mga kapwa natin Pilipino, mga OFW. So, dumating sila sa punto na nagpagkasunduan ng mga leader na i-divide yung Malas Outreach o yung JLGM Outreach 1. So, yung punto, yung year na yun, 2008, nag-materialize ito. No, ang Outreach 1 ay nagiging 4. Ito yung binubuo ng Malas Outreach, Habila Outreach, Pihon Outreach, at ang pang-4 itong ating Nasim Outreach, which is yung Outreach Pool ngayon. Yan po ba? Yung, kailan po ba na itatag yung Nasim Outreach? 2008, nung nabuo ang Outreach, so Outreach 4. At ito nga po yung pinangalanan ng Nasim Outreach kasi po ito din po ay nakalagay sa lugar ng Nasim. Opo. No, makita po natin yung pangalan niya, kumbaga kung saan dito lugar nakalagay, yun ang parang mabilis matandaan. Yun din yung lugar ang pinangalan sa outreach na ito. Sino po kaya yung natatanda niyo po, sino po yung unang naging pastor po ng Nasim Outreach? Natatandaan niyo pa po? Meron pa sa aking memory. Ang pagkakaalam ko po, si Pastor Nilo Villanueva na tubong Iloilo. Siya po ay dating assistant pastor ni Pastor Arnel Valentin. So, nung itinatag ang Nasim Outreach, siya po ay isa siya sa mga napabilang doon sa mga manggagawa na hahawak ng Nasim Outreach. Opo. Sa ano po, kung may naalala po kayo sa sino-sino po yung mga leader po kung meron pa po sila dito sa brigade po? Okay. So, ang pagkakaalam ko po, 11 katao ang napasama sa Nasim Outreach. Noong una, si Pastor Nelo Villanueva na sa ngayon ay nasa piling na ng ating Panginoon. At ang kasama niya ay sila ni dating head pastor dito, Pastor June Pilande, ang kanyang may bahay, Pastor Agnes, at ang mag-asawang Hostembaste, Pastor Big, Mami Arby, mag-asawang Ano Nuevo, Pastor Floro na nasa Kubar na ngayon, at kanyang namayapang asawa ni si Sister Precious, at mag-asawang Biluan, Kuya Dennis, at saka si Ate, nakalimutan ko na yung pangalan niya. So, at isa pang nagngangalang Kuya Rick Ordonez na nasa Pilipinas na rin, no, sa kasalukuyan, at isa pang nagngangalang Angel na pagkakalam ko ay nasa Canada na this time. Sa yung pagkaalala po, kailan po yung pinakaunang naging divine service po dun sa Nasim Outreach po? Okay, tinatag ang Nasim Outreach April 2008. 2000. At the same month, the same month din ng 2008 ng April, na itatag yung pinakaunang service sa Nasim Outreach. At yun din yung mga isang linggo lang siguro ang pagitan bago nagkaroon ng unang service, nagtalaga muna ng mga manggagawa. Si Pastor Nilo itinalaga bilang head pastor ng Nasim Outreach, at ang nagiging mga assistant niya si Pastor June, na yung pagkakataon na yun ay sila ay mga elder, mga deacons yan. Nabalitaan ko po, from Nasim po area, lumipat po kayo sa Rauda po. Pwede niyo po kung ma-share yung ano po yung storya po? Amen, amen. Dahil sa biyaya at habag ng Panginoon at sa sipag ng ating mga naunang mga leader dito sa Outreach 4, patuloy na dumadami yung mga attending, no? Patuloy na tumataas ang bilang
So, napagkaisahan nila na humana pa ng mas malaking Area. faith house. So, ibinigay ng Lord ang isang malaking faith house dito sa Rauda area, na kung sa ngayon makikita natin sa may likod yan ng dating yung Carrefour ngayon, no? Sa may likod doon. Yung area na yun napakaganda kasi doon ako nag-start. Nasa basement siya nakalagay na ang area na ito ay kaya niyang mag-occupy ng almost 200 person. Okay. So malawak, malaki. Talagang kasya kami doon sa area na yun. Kaya nasasabi ko na dahil nga sa patuloy na pagdami nung yung time na yun, at talagang kumbaga parang nagkaroon siya ng great harvest that time, na kumbaga na yung dahil doon sa paglubo ng bilang ng mga mananampalataya ay binigyan sila ng Lord ng yung lugar na yun sa Rauda. Opo. Okay po. So ano po, kailan po yung pagkalipat po, kailan ulit po lumipat po dito po sa NADA po para maging outreach po na po? Okay, kasi ganito yun. Di ba nung galing kang after ng first year anniversary ng Asim Outreach, no? At lumipat ng Rauda, siguro may mga 3 years nag-stay ng Rauda at nagkaroon po doon ng panggabi na gawain, Thursday night service. No, dahil nga po sa hindi na kayang i-occupy ng mga leader. So, yung panggabi na service na ng Thursday ay pinamumunuan po ito ni Pastor Roger Villaspin. No, na ngayon ay nasa Pilipinas na rin po at mayroon na po din po silang church, GILJM Church sa Bulacan, kung pagkakalam ko. So ganito po yung nangyari, no, sa hindi nasahang pagkakataon na yung faith house na yon ay gustong ibenta ng may-ari. No, so kaya walang magawa, no. Talagang kailangan maghanap ng panibagong faith house. Kaya dinala ng Lord dito sa NADA area ang outreach for. So bago po nangyari yun, kuya, may kwento lang po ako sa iyo, karagdagan doon. No, itong Thursday night service na pinangungunahan ni Pastor Roger at bago lumipat ang outreach for dito sa NADA, nakapag-decide na rin po sila na maghanap rin po sila ng ibang faith house. So ang Thursday night service sa pangunguna ni Pastor Roger, ito po yung nagiging Outreach 5, no? Anak ng Outreach 4. So sa biyaya ng Panginoon, dahil nga po sa sipag, tiyaga, no? At sa mandato natin dito sa GILJM na abutin, sanayin, akayin, payuin, no? Talagang nagbunga, nakikita namin. At isa po ako doon sa mga naabot na yun, mga kaluluwa. At sa biyaya ng Panginoon, ang Outreach 5 ay nanganak ulit. Ipinanganak ang Outreach 10. Kaya yung Outreach 10, yung apo ng Outreach 4. Opo. Hanggang bago lumipat dito, ang nagpatuloy dito sa NADA area na ay sila ni Pastor Nilo bilang head pastor, at si Pastor June na bago nalipat dito sa NADA ay na-ordain po na sila doon sa Rauda area bilang pastor. At siya po ang naging assistant pastor ni Pastor Nilo that time, 2012 na exact na lumipat dito sa NADA area. So 2012 din decide si Pastor Nilo na mag-for good. So same, kaya nung pag-exit ni Pastor Nilo 2012, ang humalili sa kanya ang associate pastor, si Pastor June Pilante. No? At ang kanyang mga katuwang na mga manggagawa ay sila ni Pastor Vic, si Pastor, sa pagkakatanda ko, pag-aalala ko, si Pastor Lito Pataguan,
Naisa na rin po sa Pilipinas na rin po at meron na rin po siyang sariling church doon, no, sa lugar nila sa Cagayan Valley. So, yun po ang nagpatuloy dito. At nung paglipat nga po namin dito, itong bahay panambahan natin sa baba, doon po ito galing sa taas. Sa taas po ito galing, yung Faith House. Dahil nga po sa patuloy na pagdami ng bilang, no, hindi na po kami kasya doon po, you know? Hindi hirap na gumalaw. So, napagkasunduan ng mga leader, binigyan ng vision ng Lord ang mga lingkod ng Panginoon at ipinakita nga ng Diyos kung anong plano dito sa baba. So, nagkasundo na itong 2 kwarto ay pag-isahin. Kaya ito po ngayon, itong lugar na ito, dito po natin na makikita kung paano po ginawa ng malawak, mas maganda. So after 2012, nung nung si Pastor Juna ang nagiging head pastor, 2021, sa aking pagkakaalala, ay nag-decide na rin yung mag-asawang Pastor June at Pastor Agnes na mag-for good na rin sa place. At yun naman, bago sila nag-exit, dumating naman si Pastor Alvin sa Raida na galing ng GILGM Ravid ng Jeddah. So, sa madaling salita, pag-exit ni Pastor Alvin, ni Pastor June, si Pastor Alvin ang pumalit sa kanya bilang head pastor. At kamakailan lang, 2024, kung hindi ako nagkamali. Final exit din po ang ating pastor. Nag-forgo din si Pastor Alvin at saka si Nanay Tess. So, that time, nandito na rin si Pastor Arnold bilang isa sa mga assistant pastor niya. So, sa madaling salita, in early 2025 this year, ang si Pastor Arnold Molos, yung itinalagang head pastor natin dito sa ating iglesia sa Outreach po. Maraming salamat Kuya Edgar. At tunay ng kamanga-manga kung paano binuo ng Lord ang kanyang kingdom sa pamamagitan ng Outreach 4. Sa pagtatapos po natin ay nais ko po sanang itanong kung paano at ano ang nagawa ng Lord sa buhay po ninyo sa pamamagitan ng Outreach 4. Maraming salamat Kuya Joyce. No? Sa totoo lang, malaking naitulong sa akin ang Outreach 4. Kasi dumating ako dito 2010, dito ako hinubog, dito ako na ipinanganak spiritually, no, dito sa Outreach 4. So sa loob ng mula 2010 hanggang ngayon, so ako ay almost 15 years, no, na narito na. Ito rin po ang naging daan para makakilala ang aking pamilya, aking asawa, aking mga anak. No, kung hindi siguro tinagpo ng Lord sa pamamagitan ng Outreach Force, pamamagitan ng mga lingkod ng Panginoon na masipag, matyaga, na gumagabay sa amin, no, nagtuturo sa pamamagitan ng Bible study, discipleship, no, sa mga pag-aaral dito sa loob ng iglesia. Malaki ang naitulong sa akin. Unang-una sa spiritual na buhay. Kasi natatandaan ko, nung bago ako pumunta ng Saudi Arabia, ang buhay ko is, alam mo po yung buhay ng manginginom, no, sugal, barkada, at walang direksyon ang buhay. So, talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi idinako niya ako dito sa Saudi Arabia. Actually, ayaw ko sabi ko nung nag-decide ako na mag-abroad, sabi ko, wag lang sa Saudi Arabia. Okay lang sa ibang lugar, sa Qatar, o sa parte, wag lang Saudi Arabia. Kasi sabi nila, narinig ko, pangit ang Saudi Arabia, masyadong mahigpit. So, but si Lord may sariling plano eh. Kung saan ayaw ko, doon ako dinala. No? So, sabi ko nga sa asawa ko noon, may purpose pala ang Lord. Kung bakit niya ako dinala dito sa Saudi Arabia. So, sa madaling salita po, dito po ako nag-grow. Maraming nagbago sa buhay. Mga plano, pananaw, at nakikita ko yung magandang layunin ng Panginoon sa buhay ng iyong lingkod. So, hanggang sa patuloy na pagdalo ng gawain at pag nagkaroon ng commitment sa ministry, doon ko nakita yung favor ng Lord. Actually,
Naalala ko noon, si Pastor Don din yung nag-challenge sa amin noon dito sa Outreach 4 is about sa first fruit. So sabi ni Pastor Don, balikan niyo ako pag hindi matupad, tutuparin ng Lord yung request niyo pag nagbigay kayo ng first fruit. So malaking challenge kasi alam niyo po yung first fruit, di ba, buong sahon, no? So mabigat. So ang ginawa ko noon, nagbigay ako ng first fruit, pero ang pre-request ko doon, hindi po ako nag-request sa Lord na ma-increasean yung sahod ko or ano ba yung mga material things or financial. Ang ni-request ko is makakilala yung asawa ko at yung mga anak ko. So biruin mo, nakakilala ko 2010, ang asawa ko is 2017, sunod na yung mga anak ko. So ang request ko sa Lord is makakilala lang sila. Pero ang ginawa ng Panginoon, grabe. Sobra-sobra. No? Kasi nakita ko yung paano kumilos ang Lord sa buhay namin, sa pamilya ko. Yung asawa ko na dating mahiyain sa pananalangin, ngayon ginawa ng Panginoon na siya ang prayer ministry head doon sa aming church sa Pilipinas. No? Yung aking mga anak, no, na talagang napakailag sa mga tao, ayaw makikisalamuha, lalong-lalo na pagdating sa bahay panambahan. So, ginawa ng Lord, yung panganay ko, ngayon, isa na siya sa mga praise and worship leader sa aming church at siya rin po ay isa sa mga youth ministry head. Ang aking pangalawa naman, siya naman yung keyboardist, no, sa aming church at lead guitarist sa aming church. Ang bunso ko naman is sa tambourine at nagbaback up din po siya. So, kami lahat, no, ginamit ng Panginoon. So, nakita ko yung from scratch, no, talagang inahon kami ng Lord doon sa sitwasyon na yun at sa kasalukuyan. Nakikita niyo po yung biyaya ng Panginoon. At hindi lang sa spiritual na bagay ako pinagpapala ng Panginoon, pati mga anak ko pinagpapala niya kasi sila lahat nakatapos. No? Yung panganay ko nakatapos ng civil engineer at license, so naka-isang take lang ng exam. Talagang biyaya ng Panginoon. Ang pangalawa ko naman na yung sumunod is IT. At ang bunso ko, nitong nakaraang taon lang, nakapasa sa board ng teacher. At napasa niya rin po yung nakakuha na nila. Isa na rin po siyang professional. So sabi ko, walang dahilan na tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Kung dati ay talagang hirap kami sa buhay, talagang makikita mo yung paano nag-struggle, talagang luluhod kami para manalangin. No? So, kung nung time na yun, sa ganun kaming sitwasyon, hindi kami tumitigil sa paglilingkod, sa pagsiserve sa Panginoon, ay how come pa kaya ngayon na pinagpapala ka ng Panginoon? Amen? No? Talagang mas lalo mo pang dublihin. So kaya in-encourage ko po ang bawat isa na lalo na dito sa ating mga kapatid na sa Outreach 4 na magpatuloy po tayo kahit anumang problema, anumang mga pagsubok na ating maranasan bilang mga anak ng Diyos. Normal yan. No? At ang mahalaga, meron tayong Panginoon. Meron tayong sandalan sa pagdating ng mga ganong sitwasyon. At makikita po natin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin. Basta wag lang tayo sumuko. Kasi itong 17th year anniversary natin dito sa Outreach 4, ito'y magpapatuloy. No? Darating ang time na kayo naman ang magiging mga manggagawa dito. Amen? Kasi yung mga sinauna nasa Pilipinas na, so kami ang sumunod. At darating din yung time na yung mga bago. No, ako'y nagpapasalamat sa Lord kasi nakita ko yung mga bagong manggagawa ngayon na mga bata, no, mga magagaling, matatalino, mga talentado. So kami noon kung ano lang yung kaya. No, ngayon grabe si Lord. Talagang isa yan sa pinag-pray namin noon dito sa iglesyang ito na nung una pinag-pray namin dito na dumami yung tenant kasi kulang ang tenant dito sa bahay panambahan. Pero ngayon, sobra-sobra na, no? Umaapaw na pagpapala. So, nakita ko kung paano tinugon ng Lord yung panalangin namin noon. At ngayon, patuloy
patuloy na dumadami mga bagong kaluluwa. Actually, ilan na lang yung mga kakilala ko na narito, mga halos bagong mukha na, no? Bagong henerasyon ng Outreach 4. So alam ko, hindi po dito nagtatapos ang pag-celebrate ng anniversary at marami pang taon ang idadagdag ng Panginoon dito sa Outreach 4. At magpatuloy lang po tayo. Huwag nating kalimutan yung mandato sa atin ng Panginoon na mag-invite ng mga kaluluwa. Kasi maring isang kaluluwa na yun ay katulad ko ng baguhin ng Lord ang buhay. At sa pamamagitan ng buhay na mga ginamit nila, magpapalain sila ng Panginoon. Amen. So yun po mga kapatid, maraming salamat sa isang pagkakataon na ipinagkaloob ng Panginoon na maibahagi sa inyo kung paano nag-umpisa ang Outreach 4, kung paano dumami, ilang henerasyon, ilang mga leaders ang dumaan, no? Mga elders, deacons, at ito'y patuloy pa rin, no? Talagang makikita natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay at totoo. Kasi siya ang nagdadagdag ng mga manggagawa, siya ang nagdadala, at basta may willingness lang tayo na mapagamit sa kanyang kaharian. Ayun po. At ako po ay nagpapasalamat muli at binabati ko po muli ang bawat isa ng 17th anniversary Jesus is Lord Global Ministry. Maraming salamat po at God bless.